Magandang araw! Maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhin i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Tahimik ang mundo kapag sumasapit ang hating gabi. Humihinto ang ingay. Humihina ang galaw ng tao. Ngunit hindi tumitigil ang langit. May oras na hindi napapansin ng karamihan. Isang sandaling hindi hinahanap ng abala. Isang pagitan ng gabi at paghatol ng puso. Sa katahimikan ng hating gabi, ang kaluluwa ay nagiging hubad. Walang palamuti, walang ingay, walang pagtatago. Ito ang oras ng pagtimbang. Ito ang oras ng pakikipagbuno. Ito ang oras ng panalangin na hindi lamang binibigkas, kundi isinisigaw ng Espiritu. Ang kasulatan ay nagsasalaysay ng mga taong tumawag sa Diyos sa gabi. Si Jacob nag-iisa sa dilim. Si David umiiyak habang ang mundo ay natutulog. Si Jesus mismo lumalayo sa karamihan upang manalangin habang ang lupa ay tahimik. Ang hating gabi ay hindi lamang oras. Ito ay kalagayan ng kaluluwa kapag ang lakas ng tao ay ubos na. Kapag ang mga salita ay kulang na, kapag ang puso ay wala nang maasahan, kundi ang Diyos. Si Ellen White ay nagsulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos tulad ng sa isang kaibigan. Ngunit ang pagbubukas ng puso ay hindi madali sa liwanag ng araw. Sa araw, ang tao ay nagsusuot ng lakas. Sa araw, ang tao ay nagpapanggap na buo. Sa gabi, lalo na sa hating gabi, ang kaluluwa ay hindi na makapagtatago. Ito ang lihim na sandali ng tunay na pakikipag-ugnayan. Isinulat din ni Ellen White sa mga aral ni Kristo. Ang walang humpay na panalangin ay ang walang patid na pagsasama ng kaluluwa sa Diyos, upang ang buhay mula sa Diyos ay dumaloy sa ating buhay. At mula sa ating buhay, ang kadalisayan at kabanalan ay dumadaloy pabalik sa Diyos. Sa katahimikan ng hating gabi, ang ugnayang ito ay nasusubok, hindi sa dami ng salita, kundi sa lalim ng paglapit. May mga panalangin na binibigkas lamang. May mga panalangin na dinadala ng luha. At may mga panalangin na isinisilang sa kadiliman kapag ang kaluluwa ay humahawak na lamang sa Diyos upang mabuhay. Ang mundo ay natutulog, ngunit may mga kaluluwang gising. Nakikinig ang langit, nakatala ang bawat buntong hininga, sinusukat ang bawat katahimikan. Ang hating gabi ay paanyaya, hindi sa ingay, kundi sa pakikipagtagpo. Isang lihim na alam ng mga naghihintay, isang lihim na nararanasan ng mga tumatawag, isang lihim na malapit ng maunawaan ng mga handang makinig. At sa sandaling ang gabi ay pinakamadilim, doon nagsisimula ang tunay na panalangin. May mga oras na tila walang nangyayari. Ang gabi ay mahaba. Ang katahimikan ay makapal. Ang puso ay naghihintay, ngunit walang naririnig na tugon. Ngunit ang hindi nakikita ng tao ay hindi nangangahulugang walang kumikilos. Sa hating gabi, may gawain na hindi nasusukat ng pandama. May pakikibakang hindi nakikita ng mata. May mga desisyong walang tunog, ngunit may walang hanggang bigat. Ang langit ay hindi natutulog. Ang kasulatan ay paulit-ulit na nagpapakita ng pagbabantay ng Diyos sa oras ng dilim. Hindi lamang siya nakikinig, siya ay tumitimbang, siya ay tumitingin sa puso. May mga panalangin na umaabot lamang sa hangin, ngunit may mga panalangin na dumaraan sa katahimikan at pumapasok sa banal na presensya. Ang kaibahan ay hindi sa lakas ng tinig, kundi sa kalagayan ng kaluluwa. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, italaga ang iyong sarili sa Diyos sa umaga. Gawin itong iyong pinakaunang gawain. Ngunit may isang pagtatalaga na hindi lamang sa umaga nagaganap. May pagtatalaga na isinisilang sa kadiliman kapag ang tao ay wala ng lakas upang magkunwari. Sa hating gabi, ang panalangin ay hindi na ritual. Ito ay pag-asa.
Ito ay pagkapit. Ito ay tahimik na pag-iyak ng puso na ayaw ng mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Isinulat din ni Ellen White sa ang dakilang kontrobersiya, mula sa lihim na lugar ng panalangin ay nagmula ang kapangyarihang yumanig sa mundo sa dakilang reformasyon. Ang kapangyarihang gumagalaw sa kasaysayan ay hindi nagsisimula sa liwanag ng entablado. Ito ay nagsisimula sa lihim na pakikipagtagpo, sa mga sandaling walang nakakakita, sa mga sandaling walang pumapalakpak, sa mga sandaling ang kaluluwa at ang Diyos lamang ang naroon. Ang hating gabi ay hindi walang laman. Ito ay puno ng pansin ng langit. May mga anghel na nagbabantay. May mga talaang isinusulat. May mga pusong sinusuri, hindi sa panlabas na anyo, kundi sa lalim ng paghahangad. Kapag ang isang kaluluwa ay nananalangin sa gitna ng gabi, may banal na pakikinig na nagaganap. Hindi ito palaging sinasagot sa paraang inaasahan. Hindi ito palaging sinasagot agad, ngunit ito ay laging naririnig. May mga panalangin na nagiging binhi, tahimik na ibinabaon sa walang nakikitang lupa. At sa takdang panahon, sila ay sisibol na may walang hanggang bunga. Ang hating gabi ay hindi kawalan ng tugon. Ito ay panahon ng paghahanda. Ang langit ay nagbabantay. Ang langit ay naghihintay. Ang langit ay kumikilos habang ang mundo ay natutulog, at ang kaluluwang natutong manalangin sa oras na ito ay nagsisimulang marinig ang tibok ng walang hanggang layunin. May mga panalangin na payapa, may mga panalangin na mapayapang bumubulong, ngunit may mga panalangin na ipinapanganak sa pakikibaka. Ito ang panalangin ng hating gabi. Hindi ito laging mahinahon, hindi ito laging malinaw. Minsan ito ay tahimik na paghihirap, na walang salita, ngunit puno ng pagsusumamo. Ito ang sandali kung saan ang kaluluwa ay nakikipagbuno para sa liwanag habang napapalibutan ng dilim. Ang kasulatan ay naglalarawan ng ganitong pakikibaka. Si Jacob, sa gabi ng pangamba, nakipagbuno hanggang sa pagsikat ng araw. Hindi siya bumitaw, hindi siya umatras. Sa dilim, siya ay kumapit, hindi dahil siya ay malakas, kundi dahil wala na siyang ibang matatakbuhan. Ang panalangin ng hating gabi ay hindi panalangin ng kaginhawahan. Ito ay panalangin ng pangangailangan. Isinulat ni Ellen White sa mga patriarka at propeta, ang karanasan ni Jacob noong gabing iyon ang pakikipagbuno at paghihirap ay kumakatawan sa pagsubok na dapat pagdaanan ng bayan ng Diyos bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ang pakikibaka ni Jacob ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay larawan ng darating. May oras na ang bawat kaluluwa ay haharap sa sariling gabi ng pakikipagbuno. Walang makakatulong na tao, walang makapagliligtas na lakas ng sarili. Tanging panalangin, tanging pagkapit, tanging walang humpay na pagsusumamo sa Diyos. Isinulat din ni Ellen White sa ang dakilang kontrobersya, bagamat ang bayan ng Diyos ay mapapalibutan ng mga kaaway na determinado sa kanilang pagkawasak, ang paghihirap na kanilang dinaranas ay hindi isang takot sa pag-uusig alang-alang sa katotohanan. Natatakot sila na ang bawat kasalanan ay hindi pa napagsisihan. Ito ang lalim ng panalangin sa huling pakikibaka. Hindi takot sa sakit, hindi takot sa pagkawala, kundi takot na manatiling hiwalay sa Diyos. Sa hating gabi ng kaluluwa, ang pinakamabigat na tanong ay hindi tungkol sa kinabukasan ng mundo, kundi sa kalagayan ng puso. Malinis ba ito? Tunay ba ang pagsisisi? Buong-buo ba ang pagsuko? Ito ang panalangin na walang maskara, walang palusot, walang pagtatanggol sa sarili. Sa katahimikan ng gabi, ang kaluluwa ay nakatayo sa harap ng walang hanggang kabanalan. At doon, nagsisimula ang tunay na pakikibaka, hindi laban sa Diyos, kundi laban sa lahat ng humahadlang sa ganap na pagsuko sa Kanya. Ang hating gabi ay oras ng paghihiwalay, ang totoo sa hindi totoo, ang tapat sa nagkukunwari, ang lubos na sumuko sa kalahating nakalaan. Ito ang apoy na sumusubok sa pananampalataya at ang kaluluwang nananatiling nakahawak sa Diyos sa gitna ng pakikibakang ito ay lalabas na may bagong pangalan,
tulad ni Jacob, sugatan, ngunit binago, mahina sa sarili, ngunit pinalakas ng langit. Sa hating gabi, ang panalangin ay nagiging pakikibaka at ang pakikibaka nagiging pagbabago ng walang hanggan. May sandaling hindi naririnig ang anumang tinig, hindi nagsasalita ang mundo, hindi gumagalaw ang mga pangyayari, hindi rin agad sumasagot ang langit. Ngunit may isang gawain na nagaganap sa kailaliman ng kaluluwa. Ito ang sandali ng pagsusuri. Ito ang tahimik na pagharap sa sarili sa harap ng liwanag na hindi kayang dayain. Sa hating gabi, ang kaluluwa ay hindi lamang nananalangin, ito ay sinusuri, hindi ng tao, hindi ng lipunan, kundi ng banal na presensya na nakakakita ng bawat lihim na motibo. Ang gabi ay nag-aalis ng panlabas na ingay upang marinig ang panloob na katotohanan. May mga bagay na natatabunan sa liwanag ng araw, mga pag-iisip na naitatago sa abala, mga pagkukulang na napapahina ng ingay ng mundo, ngunit sa katahimikan ng hating gabi, ang lahat ay lumilitaw. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo. Walang sino man ang makapagsisi sa ating mga kasalanan. Dapat tayong magsisi para sa ating sarili. Walang makagagawa nito para sa kaluluwa. Walang makakaharap sa Diyos sa halip ng iba. Ang panalangin sa hating gabi ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay pagharap sa katotohanan tungkol sa sarili. Isinulat din ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomopimbo. Saliksikin ang inyong sariling mga puso gamit ang liwanag ng kawalang hanggan. Ang liwanag ng walang hanggan ay hindi tulad ng liwanag ng mundo. Ito ay tumatagos, ito ay nagpapakita, ito ay hindi tumatanggap ng kalahating katapatan. Sa ganitong liwanag, ang kaluluwa ay nakikita ang sarili kung paano ito tunay na nakikita ng langit. Ang hating gabi ay nagiging salamin, hindi salamin ng panlabas na anyo, kundi ng espiritual na kalagayan. May mga alaala na bumabalik, may mga salita na muling naririnig sa isip, may mga sandaling dati binaliwala, ngunit ngayon ay may bigat na hindi matatakasan. Ito ang oras ng panloob na paghuhukom bago ang huling paghuhukom, hindi upang hatulan ang sarili sa kawalan ng pag-asa, kundi upang makita ang pangangailangan ng ganap na paglilinis. Ang kaluluwang natutong manatili sa presensya ng Diyos sa ganitong sandali ay nagsisimulang maunawaan ang lalim ng biyaya. Dahil kapag ang kasalanan ay malinaw na nakikita, ang awa ay nagiging mahalaga. Kapag ang kahinaan ay lubos na nararamdaman, ang kapatawaran ay nagiging buhay. Ang hating gabi ay hindi lamang oras ng pakikibaka. Ito ay oras ng katapatan, ganap na katapatan, tahimik na katapatan, katapatang walang saksi, kundi ang Diyos lamang. At sa ganitong katahimikan, ang kaluluwa ay dahan-dahang hinuhubog, hindi sa pamamagitan ng palabas na puwersa, kundi sa pamamagitan ng liwanag na hindi kayang tanggihan ng pusong naghahanap ng katotohanan. Sa hating gabi, ang panalangin ay nagiging pagsisiyasat at ang pagsisiyasat nagiging simula ng paglilinis na walang hanggan ang bunga. May mga sandali sa panalangin na tila walang nangyayari, walang tinig, walang galaw, walang palatandaan. Ngunit may mga sandali rin na ang katahimikan ay nagiging mas mabigat na para bang may presensyang lumalapit. Hindi ito nakikita ng mata, hindi ito naririnig ng tainga, ngunit ito ay nararamdaman ng kaluluwang natutong maghintay. Sa hating gabi, ang pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay tila numinipis. Ang puso ay nagiging higit na sensitibo sa banal na presensya. Hindi dahil nagbago ang langit, kundi dahil tumigil ang kaluluwa sa pagtakas. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, iharap ninyo sa Diyos ang inyong mga pangangailangan, ang inyong mga kagalakan, ang inyong mga kalungkutan, ang inyong mga alalahanin, at ang inyong mga pangamba. Sa liwanag ng araw, ang mga ito ay madalas natatakpan ng gawain. Sa ingay ng mundo, ang mga ito ay nalulunod sa abala. Ngunit sa hating gabi, ang lahat ay inilalagay sa harap ng Diyos. Walang pag-aayos, walang pag-iingat, walang pagtatago. At sa ganitong lubos na pagbubukas, ang kaluluwa ay nagsisimulang makaramdam ng isang tahimik na katotohanan.
hindi ito nag-iisa. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, ang kadiliman ng masama ay bumabalot sa mga taong nagpapabaya sa pananalangin. Ngunit ang kaluluwang nananalangin, lalo na sa oras na ang iba ay natutulog, ay lumalakad sa ilalim ng ibang presensya. Hindi ito palaging nadarama bilang ginhawa. Hindi ito palaging may kasamang kapayapaan. Minsan ito ay banal na bigat. Minsan ito ay malalim na pagkamalay sa kabanalan. Minsan ito ay pakiramdam na ang puso ay nakatayo sa harap ng walang hanggang liwanag. Ang presensya ng Diyos ay hindi lamang aliw, ito ay paghahayag. Ipinapakita nito ang katotohanan. Ipinapakita nito ang kalagayan ng kaluluwa. Ipinapakita nito ang pagitan ng kung ano ang tao at kung ano ang dapat niyang maging. Sa hating gabi, ang panalangin ay nagiging pakikipagtagpo, hindi sa imahinasyon, hindi sa emosyon, kundi sa realidad ng banal na pakikinig. Isinulat ni Ellen White sa Mga Manggagawa ng Ebanghelyo, ang panalangin ay nagdadala ng puso sa agarang pakikipag-ugnayan sa bukal ng buhay. Agarang pakikipag-ugnayan, hindi sa malayo, hindi sa hinaharap, kundi ngayon sa katahimikan ng sandaling walang saksi. Kapag ang kaluluwa ay nananatili sa panalangin ito, may pagbabago na nagsisimulang mangyari. Hindi palaging biglaan, hindi palaging nakikita, ngunit tunay. Ang puso ay nagiging mas maingat, ang isip ay nagiging mas malinaw, ang espiritu ay nagiging mas sensitibo sa liwanag at sa dilim. Ito ang bunga ng presensyang hindi nakikita, ngunit makapangyarihan. Sa hating gabi, ang kaluluwa ay hindi lamang nagsasalita sa Diyos. Ito ay natutong manatili sa kanyang presensya. At ang kaluluwang natutong manatili ay hindi na kailanman mananatiling tulad ng dati. Hindi lahat ng panalangin ay sinasagot agad. May mga sandali na ang kaluluwa ay nagsusumamo at ang tanging tugon ay katahimikan. Mahabang katahimikan, mabigat na katahimikan, katahimikang tila walang hanggan. Sa hating gabi, ang katahimikang ito ay nagiging mas malinaw, mas malalim, mas hindi matatakasan. Ang puso ay nagtatanong, naririnig ba ako? May nakikinig ba? May darating bang tugon? Ngunit ang hating gabi ay hindi lamang oras ng pagsasalita. Ito ay oras ng paghihintay. Paghihintay na walang katiyakan sa pakiramdam. Paghihintay na walang agarang palatandaan. Paghihintay na sumusubok sa pananampalataya ng higit sa anumang salita. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Patungo kay Kristo. Maghintay ng may pagtitiis sa Kanya na nakakaintindi ng iyong mga pangangailangan. Ang paghihintay ay hindi kawalan ng tugon. Ito ay bahagi ng pakikipagtagpo. Sa paghihintay, ang kaluluwa ay natutong magtiwala. Hindi sa nararamdaman, kundi sa katotohanan ng presensya ng Diyos. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Ministeryo ng Pagpapagaling. Hindi laging sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin sa unang pagkakataon na tayo ay tumawag sa Kanya. Sapagkat kung gagawin niya ito, maaari nating ipagwalang bahala na mayroon tayong karapatan sa lahat ng mga pagpapala at pabor na ipinagkaloob niya sa atin. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi. Ito ay pagtuturo. Sa katahimikan, ang puso ay sinusubok. Ano ang hinahanap nito? Ang Diyos o ang agarang ginhawa? Sa hating gabi, ang panalangin ay nagiging pagtitiis, hindi dramatiko, hindi nakikita ng iba, ngunit malalim. Ito ang pananampalatayang nananatili kahit walang pakiramdam ng aliw. Ito ang pagtitiwalang hindi umaalis kahit walang naririnig na sagot. May mga kaluluwang tumitigil sa puntong ito. Kapag walang tugon, sila ay umaalis. Kapag walang palatandaan, sila ay tumitigil. Ngunit may mga kaluluwang nananatili, tahimik, matatag, nakatingin sa Diyos kahit ang dilim ay hindi pa nawawala. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga naghihintay sa Panginoon ay hindi mabibigo. Ang pangakong ito ay hindi laging agad nakikita, ngunit ito ay tiyak. Sa hating gabi, ang paghihintay ay nagiging anyo
ng pagsamba. Isang tahimik na pagpapahayag, ikaw ay sapat kahit wala pang nakikitang pagbabago. Sa ganitong paghihintay, ang kaluluwa ay lumalalim, ang pananampalataya ay tumitibay, ang pag-asa ay nagiging hindi umaasa sa pakiramdam, kundi sa katapatan ng Diyos. Ang hating gabi ay hindi lamang oras ng pakikibaka o presensya. Ito ay oras ng pagtitiis na may tiwala. At ang kaluluwang natutong maghintay sa katahimikan ay unti-unting natutong makilala ang tinig na dumarating hindi sa ingay, kundi sa banal na oras. May mga pagbabago na nakikita agad, may mga pagbabagong sinusukat ng mata, may mga pagbabagong pinapansin ng mundo, ngunit may pagbabago na nangyayari sa katahimikan na walang nakakaalam kundi ang Diyos. Ito ang pagbabago na madalas isinisilang sa panalangin ng hating gabi. Hindi ito biglaan, hindi ito maingay, hindi ito laging nadarama habang nangyayari, ngunit ito ay tunay. Sa bawat sandaling ang kaluluwa ay nananatili sa presensya ng Diyos. Kahit walang nakikitang tugon, may bagay na hinuhubog sa loob, unti-unti, malalim, hindi maibabalik sa dati. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagmamasid, tayo ay nababago. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa pagsisikap na baguhin ang sarili. Ito ay nagsisimula sa pagtingin sa banal na liwanag, sa kabanalan, sa katotohanan. Sa hating gabi, ang kaluluwa ay matagal na nakaharap sa presensyang hindi kayang dayain. At sa pagharap na ito, ang puso ay unti-unting nagiging katulad ng kanyang minamasdan. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Walang Hanggan. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanya, pagtulad sa Kanya, at lubos na pagtitiwala sa Kanya, ikaw ay mababago upang maging kawangis niya. Pagmamahal, pagtulad, ganap na pagdepende. Ito ang tahimik na proseso ng pagbabago. Hindi ito nakikita sa isang gabi. Ngunit ang bawat gabi ng panalangin ay nagdaragdag ng lalim. Ang mga dating kaakit-akit na bagay ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Ang mga dating pinapansin ng puso ay nagiging walang bigat. Ang mga dating kinatatakutan ay hindi na naghahari. Hindi dahil pinilit ang sarili, kundi dahil may bagong sentro ang buhay. Sa hating gabi, ang panalangin ay nagiging paghubog. Ang isip ay inaayos. Ang hangarin ay nililinis. Ang mga lihim na motibo ay dinadala sa liwanag at binabago. Isinulat ni Ellen White sa Mga Aral ni Kristo, ang paghubog ng isang karakter na katulad ni Kristo ay ang gawain ng isang buhay. Ang pagbabago ay hindi isang sandali. Ito ay paglalakbay. Ngunit may mga sandali na mas malalim ang gawain ng langit. At ang hating gabi ay isa sa mga sandaling iyon. Dahil sa katahimikan, walang hadlang. Sa pag-iisa, walang pagkukunwari. Sa panalangin, walang pagtakas. Ang kaluluwa ay nananatili. At ang Diyos ay kumikilos. May mga pagbabagong hindi agad mapapansin ng iba, ngunit mapapansin ng langit, mas maingat na puso, mas mapagkumbabang espiritu, mas malinaw na pag-ibig sa katotohanan. Ito ang bunga ng mga panalangin walang saksi. Ito ang bunga ng paghihintay sa kadiliman. Ito ang bunga ng pakikipagtagpo sa presensyang hindi nakikita, ngunit kumikilos. Sa hating gabi, ang panalangin ay hindi lamang paghingi. Ito ay pagpapahintulot. Pagpapahintulot na ang Diyos ang humubog. Pagpapahintulot na ang liwanag ang magbago. Pagpapahintulot na ang puso ay gawing bago mula sa loob palabas. At ang kaluluwang hinubog sa ganitong katahimikan ay nagigising sa umaga na may pusong hindi na katulad ng dati. Habang ang ilan ay gising sa panalangin ng hating gabi, marami ang natutulog. Hindi lamang ang katawan, kundi ang espiritu. May katahimikan sa gabi, ngunit may isa pang katahimikan na mas mapanganib. Ang katahimikan ng pusong hindi na naghahanap. Ang katahimikan ng kaluluwang nasanay sa paglayo sa Diyos. Ang hating gabi ay hindi lamang paanyaya. Ito rin ay pagsubok ng kalagayan. Sino ang gising? Sino ang naghihintay? Sino ang handa? Ang kasulatan ay nagsasalita tungkol sa mga oras na ang mundo ay walang kamalay-malay habang ang walang hanggan ay papalapit. May mga sandaling ang lahat ay tila normal.
tahimik, payapa, was karaniwan. Ngunit sa ganitong katahimikan, ang espiritual na pagtulog ay lumalalim. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, bago ang huling paglalapat ng mga paghuhukom ng Diyos sa lupa, magkakaroon sa mga tao ng Panginoon ng ganitong muling pagkabuhay ng sinaunang kabanalan na hindi pa nasaksihan simula noong panahon ng mga apostol. May darating na paggising, ngunit ang paggising ay hindi para sa mga ayaw magising. Ang hating gabi ay oras ng paghahanda, hindi ng pag-antala. Isinulat din ni Ellen White sa Mga Aral ni Kristo, ang uring kinakatawan ng mga mangmang na dalaga ay hindi mga mapagkunwari. May pagpapahalaga sila sa katotohanan, ngunit hindi nila isinuko ang kanilang mga sarili sa paggawa ng banal na espiritu. Ito ang mapanganib na kalagayan, hindi pagtanggi sa katotohanan, kundi kakulangan ng ganap na pagsuko, hindi lantad na paglayo, kundi tahimik na kapabayaan. Sa gabi ang natutulog ay walang kamalay-malay sa paglipas ng oras. Hindi nila naririnig ang mga hakbang na papalapit. Hindi nila nakikita ang liwanag na malapit ng sumikat. Ganito rin ang espiritual na pagtulog. Ang kaluluwa ay nananatiling panatag, ngunit hindi handa, tahimik, ngunit hindi gising, relihiyoso, ngunit hindi nabago. Ang panalangin ng hating gabi ay nagiging hangganan. Sa isang panig, ang mga naghihintay, nananalangin, nagsusuri ng puso. Sa kabilang panig, ang mga natutulog, umaasa, nagpapaliban. Ang pagkakaiba ay hindi agad nakikita, ngunit ito ay lumalalim sa paglipas ng panahon. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 2. Ang isang anyo ng kabanalan ay hindi makapagliligtas sa sinuman. Ang panlabas na anyo ay hindi sapat. Ang nakagawiang panalangin ay hindi sapat. Ang kaalamang walang pagbabago ay hindi sapat. Ang hating gabi ay sumisiyasat sa katotohanan ng buhay espiritual. Gising ba ang puso o sanay lamang sa relihiyon? Naghihintay ba ang kaluluwa o nagpapaliban lamang? Habang ang ilan ay nakikipagtagpo sa Diyos sa katahimikan, ang iba ay nananatiling walang kamalay-malay sa bigat ng oras at ang gabi ay patuloy na lumalalim. May mga gising, may mga natutulog at ang oras ng paggising ay papalapit. May sandali sa kasaysayan ng kaluluwa at sa kasaysayan ng mundo na ang katahimikan ay napuputol. Hindi sa ingay ng tao, hindi sa galaw ng lupa, kundi sa isang sigaw na nagmumula sa walang hanggang layunin. Ang hating gabi ay hindi mananatiling tahimik magpakailanman. Darating ang sandali ng paggising, biglaan, hindi inaasahan, hindi mapipigilan. Ang kasulatan ay nagsasalita ng isang sigaw sa hating gabi, isang panawagan na yayanig sa mga naghihintay at gugulat sa mga natutulog. Ito ang sandali ng paghahayag. Ito ang sandali ng paghihiwalay. Ito ang sandali ng hindi na maibabalik. Isinulat ni Ellen White sa Mga Aral ni Kristo. Nang maghahating gabi ay narinig ang sigaw, narito ang kasintahang lalaki ay dumarating. Lumabas kayo upang salubungin siya. Ang sigaw ay hindi pa anyaya lamang. Ito ay anunsyo. Ang oras ng paghihintay ay tapos na. Ang sandali ng paghahanda ay nagbunga na. Ang katotohanan ay lumalabas na walang takip. Ang hating gabi na dati oras ng lihim na panalangin ay nagiging oras ng lantad na paghahayag. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pagdating ni Kristo ay magiging isang napakalaking sorpresa. Hindi lahat ay handa sa sandaling ito. Hindi lahat ay gising, hindi lahat ay may ilaw na nananatili. Ang ilan ay naghintay, ang ilan ay naghanda, ang ilan ay nag-ingat sa apoy ng pananampalataya habang ang gabi ay mahaba. Ngunit ang iba ay umasa na may oras pa. Sa sandali ng sigaw, wala nang oras upang matutong manalangin, wala nang oras upang hanapin ang lalim ng pananampalataya, wala nang oras upang buuin ang ugnayang hindi inalagaan sa katahimikan. Ang hating gabi ay nagiging sandali ng katotohanan. Ang nakatagong kalagayan ng puso ay nahahayag. Ang lihim na buhay, espiritual, ay nagiging malinaw. Ang pinaghandaan at ang ipinagpaliban ay hindi na maitatago. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan,
Tomo 1. Yaong mga nagpaliban ng paghahanda para sa araw ng Diyos ay hindi makakamit ito sa panahon ng kabagabagan. Ang paghahanda ay hindi ginagawa sa sandali ng krisis. Ito ay hinuhubog sa mga gabing walang saksi, sa mga panalangin walang nakakarinig kundi ang Diyos. Ang hating gabi ay hindi lamang oras ng panalangin, ito ay oras ng desisyon. At kapag ang sigaw ay umalingaw-ngaw, ang tanging tanong ay hindi kung sino ang nakarinig, kundi kung sino ang handa. Ang gabi ay hindi na tahimik, ang oras ay hindi na mahaba, ang sandali ay dumating na. At ang kaluluwang natutong makinig sa katahimikan ng hating gabi ay makikilala ang tinig ng tawag at tatayo na may ilaw na hindi namatay. May oras na ang panalangin ay tila tahimik na gawain ng pribadong buhay. Isang sandali ng katahimikan, isang lihim na pakikipag-usap ng kaluluwa sa Diyos. Ngunit darating ang panahon na ang panalangin ay magiging sandigan ng kaligtasan. Ang hating gabi na panalangin, ang tahimik na pakikipagbuno, ang matiyagang paghihintay, ang tapat na pagsusuri ng puso ay hindi walang layunin. Ito ay paghahanda, hindi lamang para sa kapayapaan ng kasalukuyan, kundi para sa katatagan sa darating. Ang kasulatan ay naglalarawan ng panahon ng kagipitan na darating sa mundo. Isang panahon na ang panlabas na lakas ay hindi sapat. Isang panahon na ang nakasanayang relihiyon ay hindi makatatayo. Sa panahong iyon, ang tanging matitira ay ang ugnayang hinubog sa katahimikan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang panahon ng pagkabalisa at dalamhati na nasa ating harapan ay mangangailangan ng pananampalatayang kayang tiisin ang pagkapagod, pagkaantala at gutom. Isang pananampalatayang hindi manghihina kahit na may matinding pagsubok. Ang ganitong pananampalataya ay hindi nabubuo sa isang sandali ng panganib. Ito ay hinuhubog sa mga sandaling walang nakakita, sa panalangin patuloy kahit walang agarang tugon. Sa hating gabi, ang kaluluwa ay natutong manatili. Sa kagipitan, ang kaluluwa ay kailangang manatili. Ang natutunan sa katahimikan ay magiging lakas sa bagyo. Isinulat din ni Ellen White sa mga naunang sulatin, nakita ko na walang sinuman ang maaring makibahagi sa kaginhawahan maliban kung makamit nila ang tagumpay laban sa bawat paghihirap. Ang tagumpay ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng pakikibakang paulit-ulit na pinili sa lihim. Ang bawat pagsuko sa Diyos sa katahimikan ng gabi, ang bawat pagsisisi na walang saksi, lahat ng ito ay naghahanda sa kaluluwa para sa sandaling ang pananampalataya ay magiging tanging sandigan. Ang panahon ng kagipitan ay hindi unang pagsubok. Ito ay paghahayag lamang ng kung ano ang nahubog na. Kung ang puso ay natutong umasa sa Diyos sa kadiliman, ito ay mananatili kapag ang mundo ay manginig. Kung ang kaluluwa ay natutong maghintay sa katahimikan, ito ay hindi matitinag kapag ang sagot ay tila malayo. Ang hating gabi na panalangin ay parang ugat na lumalalim sa lupa, hindi nakikita, hindi pinapansin, ngunit nagbibigay buhay sa oras ng tagtuyot. Sa darating na panahon, ang mababaw ay matutuyo, ang mahina ay bibigay. Ngunit ang malalim ang ugat ay mananatili. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, habang lumalapit ka kay Jesus, lalo kang magmumukhang may kamalian sa iyong sariling paningin. Ito ang lihim ng katatagan, hindi pagtitiwala sa sarili, kundi lalong paglapit sa Diyos. Hindi pakiramdam ng lakas, kundi malalim na kamalayan ng pangangailangan. Ang hating gabi ay paaralan ng ganitong pananampalataya. At ang kaluluwang natutong manalangin sa ganitong paraan ay tatayo sa panahon ng kagipitan, hindi dahil ito ay malakas, kundi dahil ito ay natutong kumapit sa hindi nagbabagong Diyos. May hating gabi ang kaluluwa, ngunit may hating gabi rin ang mundo. May sandali sa takbo ng kasaysayan kung saan ang kadiliman ay tila ganap, kung saan ang liwanag ay tila mahina, kung saan ang katahimikan bago ang dakilang pangyayari ay bumabalot sa buong lupa. Ito ang hating gabi ng sangkatauhan. Hindi ito sinusukat ng orasan, hindi ito nakikita sa kalendaryo.
Ito ay nakikita sa kalagayan ng puso ng mundo. Kapag ang kasalanan ay nagiging pangkaraniwan, kapag ang katotohanan ay hindi na pinahahalagahan, kapag ang espiritual na pagtulog ay tinatanggap bilang normal, ito ang oras kung saan ang lupa ay tila tahimik, ngunit ang langit ay naghahanda. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, ang mundo ay natutulog sa duyan ng makamundong seguridad, isang mapanganib na kapayapaan, isang tahimik na pagtitiwala sa pansamantalang katatagan, isang pakiramdam na ang lahat ay magpapatuloy gaya ng dati. Ngunit ang hating gabi ng mundo ay hindi tanda ng katatagan, ito ay tanda ng nalalapit na paghahayag. Isinulat din ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 9. Mabilis na inilalatag ng mga tao ang kanilang mga sarili sa ilalim ng bandilang kanilang pinili. Ang mundo ay hindi nakatigil. Ito ay nahahati, tahimik, unti-unti, hindi laging napapansin. Ang mga puso ay pumipili kahit hindi nila ito laging namamalayan. Ang mga buhay ay kumikiling kahit walang lantad na pahayag. Sa hating gabi ng mundo, ang paghahanda ay hindi na kolektibo. Ito ay personal. Hindi sapat ang agos ng karamihan. Hindi sapat ang pangkalahatang relihiyon. Hindi sapat ang tahimik na pagsunod sa nakasanayan. Ang tanong ay hindi kung ano ang ginagawa ng mundo. Ang tanong ay kung ano ang ginagawa ng kaluluwa habang ang mundo ay natutulog. Isinulat ni Ellen White sa Mga Aral ni Kristo. Kapag ang katangian ni Kristo ay ganap na naipakita sa kanyang mga tao, saka siya darating upang angkinin sila bilang kanyang mga anak. Ang hating gabi ng mundo ay panahon ng paghubog ng karakter. Habang ang kadiliman ay tila lumalalim, ang liwanag ay tahimik na hinuhubog sa mga pusong gising, hindi sa entablado ng kasaysayan, kundi sa lihim na lugar ng panalangin. Sa katahimikan ng hating gabi kung saan ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Ang mundo ay maaaring matulog, ngunit ang langit ay naghahanda. Ang mga anghel ay nagmamasid. Ang walang hanggang layunin ay papalapit sa katuparan at sa gitna ng hating gabi ng mundo, may mga kaluluwang gising, nananalangin, naghihintay, hinuhubog, sapagkat alam nila ang katahimikan na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Hindi lahat ay natutulog sa hating gabi ng mundo. May mga kaluluwang hindi nadadala ng katahimikan ng spiritual na pagtulog. May mga pusong hindi nalulunod sa karaniwang daloy ng buhay. May mga nagbabantay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalatayang hinubog sa lihim. Sila ang mga natutong makinig sa katahimikan. Sila ang mga natutong maghintay ng matagal. Sila ang mga natutong manalangin kahit walang nakakakita. Ang kanilang lakas ay hindi mula sa panlabas na anyo, hindi mula sa dami ng kaalaman, kundi mula sa ugnayang paulit-ulit na pinili sa mga oras na walang saksi. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Ang katatagan ay hindi kusang dumarating. Ito ay bunga ng pananatili sa katotohanan, araw at gabi, sa liwanag at sa kadiliman. Sa hating gabi, ang mga nananatiling gising ay hindi lamang naghihintay, sila ay naghahanda, tahimik, matiyaga. May panloob na kamalayan na ang oras ay mahalaga. Hindi sila naaaliw sa pansamantalang kapayapaan ng mundo. Hindi sila natutulog sa pakiramdam na may sapat pang panahon. Ang kanilang puso ay nakatuon sa walang hanggang layunin. Isinulat din ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 5. Tanging ang mga naging masigasig na mag-aaral ng kasulatan at nakatanggap ng pag-ibig sa katotohanan ang mapoprotektahan mula sa makapangyarihang panlilinlang. Ang paggising ay hindi basta kalagayan, ito ay bunga ng patuloy na pagpili. Pagpili na maghanap ng katotohanan. Pagpili na manatili sa presensya ng Diyos. Pagpili na huwag matulog habang ang espiritual na gabi ay lumalalim. Ang mga nananatiling gising ay may kakaibang katahimikan sa loob, hindi dahil walang pagsubok, kundi dahil ang kanilang ugnayan sa Diyos ay hindi nakabatay sa kalagayan ng mundo.
Sila ay handa sa paghihintay, handa sa katahimikan, handa sa sandaling ang tawag ay maririnig ng lahat. Ang hating gabi ay hindi na nakakatakot sa kanila. Ito ay pamilyar. Ito ang oras kung saan sila nakipagbuno. Ito ang oras kung saan sila umiyak. Ito ang oras kung saan sila natutong kumapit sa Diyos kapag walang ibang mahawakan. Kaya kapag ang katahimikan ng mundo ay naging hudyat ng dakilang pangyayari, hindi sila magugulat. Sapagkat ang kanilang buhay ay matagal nang nakahanay sa oras ng langit. Ang mga nananatiling gising ay hindi perpekto, ngunit sila ay nakatuon. Hindi sila malakas sa sarili, ngunit sila ay nakahawak sa hindi nagbabagong lakas. At sa hating gabi ng mundo, sila ang mga ilaw na hindi namatay. May sandaling ang paanyaya ay hindi na mauulit. May oras na ang paghihintay ay matatapos. May oras na ang katahimikan ay mapapalitan ng paghahayag na hindi na mababaliwala. Ang hating gabi ay hindi lamang oras ng panalangin, pakikibaka at paghahanda. Ito rin ang huling paanyaya. Hindi ito malakas na panawagan ng mundo. Hindi ito pilit na utos. Ito ay tahimik, ngunit tiyak na panawagan ng langit sa puso ng tao. Isang paanyaya na lumapit, isang paanyaya na gumising, isang paanyaya na tuluyang sumuko sa Diyos bago ang sandaling hindi na maaaring ipagpaliban ang desisyon. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo. Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ang paanyaya ay nasa kasalukuyan, hindi bukas, hindi sa ibang panahon, kundi ngayon, habang ang gabi ay hindi pa tapos, habang ang ilaw ng biyaya ay patuloy na nagniningning. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, mabilis nang magsasara ang probasyon. Ang mga salitang ito ay hindi pananakot, ito ay pahayag ng katotohanan. Ang panahon ng pagpili ay may hangganan. Ang oras ng paghahanda ay may wakas. Ang pintuan ng awa ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Sa hating gabi, ang paanyaya ay nagiging mas malinaw sapagkat ang oras ay mas maikli. Hindi lahat ay nakaririnig, hindi lahat ay nakikinig. Ngunit ang mga pusong sensitibo sa banal na panawagan ay nakadarama ng lalim ng sandaling ito. Ito ang oras upang alisin ang anumang hadlang, upang bitawan ang anumang pumipigil sa ganap na pagsuko, upang manalangin hindi lamang sa salita kundi sa buong pagkatao. Isinulat ni Ellen White sa Mga Aral ni Kristo, ang panawagan sa pagsisisi ay may kasamang walang kapantay na kapangyarihan. May sandali na ang panawagan ng langit ay tumatagos ng malalim. Lampas sa isip, lampas sa damdamin, hanggang sa pinakaloob ng kalooban. Ang hating gabi ay sandali ng ganitong panawagan. Hindi ito palaging dramatiko. Minsan ito ay tahimik na bigat sa puso. Isang malinaw na pagkaunawa na ang oras ay mahalaga at ang desisyon ay hindi na maaaring ipagpaliban. Ang paanyaya ay personal. Hindi ito para sa karamihan lamang. Ito ay para sa bawat kaluluwa. Lumapit, gumising, magpasakop. Ito ang bulong ng walang hanggang pag-ibig sa katahimikan ng gabi. At ang kaluluwang tumugon sa paanyayang ito ay hindi lamang handa sa darating na liwanag, kundi tinanggap na ang gawain ng langit sa loob ng puso. Ang hating gabi ay papalipas. Ang liwanag ay darating. Ngunit bago sumikat ang umaga, may huling paanyaya. At ito ay ibinibigay ngayon, walang gabi na walang wakas. Kahit ang pinakamahabang kadiliman ay may hangganan, kahit ang pinakamalalim na katahimikan ay may sandali ng pagkapunit. Kahit ang hating gabi ay hindi mananatili magpakailanman. Ang oras ng paghihintay ay may wakas. Ang oras ng pakikibaka ay may hangganan. Ang oras ng lihim na panalangin ay magbubunga ng hayag na paghahayag. Darating ang liwanag, hindi unti-unti, hindi mahina, kundi may kaluwalhatiang hindi kayang itago ng langit. Ang mga kaluluwang natutong manalangin sa kadiliman, ang mga pusong nanatiling gising habang ang mundo ay natutulog, ang mga naghintay, nagtiis at kumapit sa Diyos sa katahimikan,
Sila ang makakakita ng bukang liwayway na may pagkaunawang hindi matututunan sa liwanag ng araw. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, tapos na ang malaking kontrobersya. Wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Ito ang wakas ng gabi ng kasaysayan. Ito ang wakas ng pakikibaka ng kasalanan. Ang ating gabi ay hindi walang hanggan. Ito ay daan patungo sa umaga. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, para sa mananampalataya, si Kristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang liwanag na darating ay hindi lamang pagbabago ng panahon. Ito ay presensya, hindi lamang wakas ng kadiliman, kundi pagdating ng buhay mismo. Ang mga natutong manalangin sa hating gabi ay hindi matatakot sa liwanag, sapagkat matagal na nilang nakilala ang presensyang dumarating. Sa bawat luha sa katahimikan, sa bawat pakikibaka na walang nakakita, sa bawat panalangin inialay sa oras na tila walang sagot. Ang kaluluwa ay inihanda upang tumayo sa liwanag na walang anino. Ang hating gabi ay paaralan, ang umaga ay katuparan. Ang hating gabi ay paghahanda, ang umaga ay paghahayag. Ang hating gabi ay panalangin, ang umaga ay sagot. At sa sandaling sumikat ang liwanag, walang tanong kung bakit naghintay ang mga tapat, walang pag-aalinlangan kung bakit nanalangin ang mga gising, walang panghihinayang sa bawat sandaling ginugol sa katahimikan kasama ang Diyos. Ang gabi ay lumipas, ang panalangin ay nagbunga, ang presensya ay ganap ng nahayag, at ang mga natutong lumapit sa Diyos sa lihim ng hating gabi ay mabubuhay magpakailanman sa liwanag na hindi na kailanman lulubog.